Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Philippine Standard Time, it's 4:01 in the afternoon. At kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan ninyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Ang ating pong official hashtag ay #MTR108. Happy National Women's Month mga ka-MTR at ang iyong Kuya 30. Ako naman po ang inyong tagapaginig at inyong host po sa ating episode ngayon. At ako naman po ang inyong Ate D. Happy National Women's Month sa lahat ng mga magulang at mga batang nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Yes, Happy National Women's Thank you. Month naman, Ate D. Araw namin ngayon. Kaya dapat we are, Yes. princess kami ngayon. Yes. Queen. We are the queen. Hindi kayo Okay. Disney princess. Queen. Yun talaga yun. Queen mothers, mothering, and so on, no? At naaalala ko nga pala yung kanta no, na Who Runs the World. Siyempre, Girls. Girls, of course. Yes, ang powerful natin ito. And what a powerful way to start the month. Celebrating the power of women. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin sa isang makabuluhan at makabatang talakayan. And in celebration of Women's Month, pag-uusapan natin ngayong hapon ang isang sensitibo ngunit napakahalagang usapin sa buhay nating mga kababaihan. At ito nga ay ang pregnancy, no? More specifically, adolescent pregnancy. At aminado naman kami ni Ate D, no, mga ka-MTR, na isa ito sa mga paksang paulit-ulit natin na pag-uusapan sa programa. Pero bakit nga ba kailangan pa rin natin itong balikan, Ate D? Siyempre, Kuya 30, dahil hanggat may kabataang nalalagay sa sitwasyong hindi pa sila handa, no? Hindi pa tapos ang usapan. Ang usapan, Kuya 30. Yes. So, hindi ito simpleng issue lang. Ito ay usapin ng kinabukasan, kalusugan, at higit sa lahat, karapatan ng mga batang babae. Yes. At sa panahon ngayon, no, mas mabilis ang pagkalat ng impormasyon dahil sa social media. May mga usapin tungkol sa maagang relasyon, online influence, at kung saan nga ba talaga kumukuha ng impormasyon ng mga bata, no? Napaka-powerful kasi Ate D ng social media. Correct. Sa alam mo yung parang one click lang, alam mo na agad yung impormasyon, no? Pero dun sa mga impormasyon ba natin na nalalaman, lalo na sa ating mga kabataan, kung tama ba ang impormasyon at tama ba ang source ng information na nakukuha at na-adapt nila through social media platforms natin. Actually, dun papasok yung power of discernment, no? Kailangan marunong tayo mag-discern kung ano lang yung mga information na kailangan nating tanggapin o mabuting impormasyon na ating i-retain sa Yes. So, kaya mahalaga na malinaw at tama ang pagtalakay natin dito, Kuya 30. Hindi para manisi, hindi para maghusga, kundi para magbigay linaw at proteksyon. Yes. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang adolescent pregnancy bilang isang child protection issue. So, sa gitna ng mabilis na pagkalat ng impormasyon online at patuloy na diskusyon tungkol sa reproductive health education, mahalagang maunawaan ng kabataan at ng mga magulang syempre ang epekto ng maagang pagbubuntis. Tama ka dyan, Ate Dino. At linawin natin, no? Kapag sinasabi natin adolescent pregnancy, ano nga ba talagang ibig sabihin nito, no? Gaano siya ka-iba doon sa adult pregnancy naman na tinatalakay natin ng Department of Health, ng National Nutrition Council, sa ating mga health experts. So, gaano kaya siya kaiba, Ate Dino? Actually, sa simpleng paliwanag nito, ang adolescent pregnancy, from the word adolescent, no, ay ang pagbubuntis ng isang batang babae na nasa edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Grabe, at nako talaga Ate D, ibig sabihin nasa high school pa lamang, no? O minsan mas bata pa. Mas bata pa, Kuya 30, Mas correct. ano nga siya, mas sensitive compared sa atin sa mga adult, no? Mas kakaiba yung pagtrato natin, no, sa ating mga adolescent, mga teenage pregnant natin na mga kabataan. And of course din, no, Kuya 30, sa edad na ito, ang katawan ng isang bata ay patuloy pa rin nagde-develop. Yes. Kaya hindi pa ito ganap na handa sa pagbubuntis. So, hindi pa rin Yes. ganap
nahinog ang emosyonal at mental capacity para sa Yes. responsibilidad ng pagiging magulang. Oo, nakakakala kasi ng ibang tao, no? Lalo na sa ating mga tagapakinig, mga ka-ating ka-MTR, no? Na hindi porket na nagdadalaga ng isang batang babae ay ready na siya sa physical at mental na kapasidad patungo sa kanyang pagiging ina. Correct. Napaka-importante kasi ito, lalo na may mga nagsasabi na sa amin, sa mga lalaki, kapag binatilyo ang bata, kaya na niya yan kasi binatilyo na siya. Hindi siya sa ganong factor eh. It's more of the preparation of a certain child to adolescent na kaya na ba niyang hawakan yung responsibilidad bilang isang bata na kaya na ba niyang magdala ng isa pang bata sa buhay niya, knowing na galing yun mismo sa kanya, no? At mahalaga din na maunawaan natin, hindi lamang ito usapin ng mga maaagang pagbubuntis, no? Ito ay usapin bilang isang batang gagampanan ang responsibilidad ng isang adult. Ito yung responsibilidad na dadalhin niya habang buhay at ipaparanas niya sa kanyang susunod na henerasyon, Ate Dino. At dito nga pumapasok, Kuya 3D, ang child protection dahil ang bawat bata ay may karapatang maprotektahan laban sa anumang uri ng abuso o exploitation. Tama ka dyan, Ate Dino. May karapatan ang lahat ng bata at kabataan sa kaligtasan, no? May karapatan siya sa proteksyon laban sa maagang responsibilidad na maaaring makasira ng kanyang kinabukasan. Nasa halip sana ang mga adults ang may responsibilidad na napupunta sa kanya yung responsibilidad. At isa pa dito sa factor nito, Ate D, yung mga, lalo na kung napakababa ng income capacity ng pamilya, nagiging namumulat siya sa isang responsibilidad na hindi ba dapat panahon para sa kanya, no? Kaya kita mo, no, napaka-taxing ng adolescent pregnancy. No, hindi lang siya nakakaapekto sa mental, kalusugan o sa pagtigil mismo rin sa pag-aaral ng mga kabataan, pati na rin sa economy o yung kapasidad ng isang tahanan o isang pamilya na mabigyan ng kaukulang needs ang mga batang nagdadalaga o mga batang nagdadala ng mga bata. Tama, Ate Dino. At saka din, hindi lang siya within the family, no, sa bahay ng pamilya, ang responsibilidad. Nagkakaroon siya ng bigger effect. Correct. Nagiging macroeconomic effect itong maagang pagbubuntis, no? At ayon din sa datos, no, mula sa Philippine Statistics Authority or PSA, nananatiling mahalagang usapin ang adolescent birth rate sa Pilipinas, no? Dahil na rin sa bilang na ito at sa bumababang edad ng mga nakakaranas ng adolescent pregnancy, Ate Di, na napaka-alarming sa panahon na ito. At syempre, may mga panahong nakikita ang pagbaba ng kaso. Hindi rin ito, no, dahilan para tumigil tayo sa pagtatalakay o sa pagtatalakay ng mga ganitong issue. We really need to recognize na bawat numbers na nakikita natin sa kaso ng adolescent pregnancy ay may katumbas na buhay at pangarap. Yes. At sa ngayon, no, nadagdagan pa ito, no, ng isang factor, ang online exposure sa social media. May mga content na hindi angkop sa edad ng kabataan pero madaling maka-access, no. Ito yung parang napaka-open ng social media platform, hindi lamang sa ating mga adult, na-extend ito, Ate Dino, sa ating mga kabataan or worse, sa mga bata na nag-kinder, nag-nursery. Siyempre, isang factor pa dito, Ate Dino, yung online education natin nung nagdaang pandemya, na napilitan ang lahat na mag-shift sa online classes. So, nagkaroon pa ng easier access yung mga bata sa social media dahil halos lahat ng mga teachers, di ba? Gumagawa sila ng group chat sa Facebook. To be specific, no, na hanggang sa yun na yung nagiging contributing factor, no, para sa kanila. Pero yun nga, Kuya Terdy, bago pa man lumalim yung ating usapan, kasi mukhang lumalalim na, usapan no? natin. Balikan lang muna natin ang nakaraang episode para sa ating mga ka-MTR. Yes, importante na mabalikan natin ang mga nagdaan nating episode, no? At ito na nga, nakasama natin, Ate D, nung nakaraang episode, ang ating division chief natin sa Monitoring and Evaluation Division na si Ate Ayen.
natin nung nagdaang episode, no? Upang talakayin at i-celebrate ang National Birth Registration Day. Syempre sumusuporta ako doon sa MTR. Pinanood ko talaga yung episode na yun. Totoo, nag-comment pa ako. Na-touch naman ako. Napakarami nating natutunan sa episode na yun, Kuya 30. Not only that, we are also reminded na hindi lamang papel ang birth certificate, no? Pananggarin natin ito at proteksyon ng ating panangga o protection ito ng ating mga anak. So, kaya naman sa ating mga parents and guardians, magpa-register na po tayo. Yes, ang birth certificate or national ang certificate of live birth ay nakakatuwang malaman din, no, na our names are more than just in a way of recognition, no, para may ma-address sa atin, Ate D. It serves as our proof of identity na Pilipino tayo at ipapaalala din ito sa atin na ang ating pangalan at identidado ay hindi lamang simpleng mga bagay lamang, kundi ito ay ating karapatan bilang tao at karapatan din ito ng bawat bata sa ating bansa. Yun. Correct ka dyan, Kuya 30. At gaya nga niyan, karapatan din ng mga bata ang kanilang kaligtasan. Kaya ngayon, bumalik na tayo sa sa ating usapin mula kanina na adolescent pregnancy, Kuya 30. Kasi napakarami talagang epekto nito sa ating mga kabataan. Oo nga, Ate D, sa edukasyon pa nga lamang, visible na agad yung effect nito. Siyempre, pag maagang nabuntis o nagkaroon ng anak ang isang kabataang babae natin, no, nahihiya na siyang pumasok sa eskwelahan kasi syempre, bukod sa magiging ate siya nung class na yon, syempre hindi niya na may experience yung maglaro kasama yung kapwa niya babae, kapwa niya batang babae, kasi kailangan niya umuwi ng bahay para asikasuhin yung anak niya na isang bata din, no. Nakakalungkot na sa isang ganong factor o sa ganong kaganapan ng isang batang babae, magiging masalimuot ang kanyang pag-abot ng kanyang mga pangarap, no. Nandun na nalilimitahan na natin yung kanyang pag-abot sa kanyang mga pangarap na supposed to be doktor ako, pero ano nangyari sa akin, parang nagkaroon siya ng pagdududa o bumababa yung kanyang self-esteem na kaya kong abutin ng lahat. Correct. Kaya nga andyan din yung reality na kapag ang kabataan babae ay nabuntis ng maaga, may malaking posibilidad na huminto siya sa pag-aaral. Katulad niya na sinabi mo, Kuya 30, no, kapag ang isang batang babae ay nahinto sa pag-aaral, parang nahinto na rin ang panandalian ng kanyang pangarap na maging isang kung ano man yung mga pangarap niya sa buhay, no? Katulad na sinabi mo, doktor, teacher, nurse, something like that. Kasi uunahin niya na ngayon yung pangarap nung anak niya. Tapos nandun na yung effect of the repercussion after nung incident na yon, no? At may mga programa na nagbibigay ng pagkakataon naman na maibalik sa paaralan ang mga teenage mothers or ating mga teen mothers. Pero sa realidad, hindi talaga ito madali, Ate D. Napaka-complicated ng mula sa hiya, syempre, habang nag-aaral ka, kailangan mo i-attend yung needs ng anak mo. Or kailangan mo, kung ikaw man ay buntis pa during that time, kailangan mong maging maingat, no? Kung ikaw tuwing recess, naglalaro ka ng Chinese garter, during our time, no? Naglalaro ka ng Chinese garter, hindi mo na magagawa yun. So, hindi mo na i-enjoy na yung pagiging bata. Yes. At yun nga, no, madami talaga tayo, Ate D, na need i-consider, no? May mga sanggol na aalagaan, may mga gagastusin, may mga emosyonal na pagod na minsan ay stigma na rin ito, Ate D, no, sa paghuhusga mula sa iba, no? At pagdating naman sa kalusugan, mas mataas ang health risk sa maagang pagbubuntis dahil hindi pagganap na handa ang katawan ng isang adolescent. True yan, Kuya 30, no? May mas mataas na posibilidad ng komplikasyon sa pagbubuntis talaga at panganganak. Yes, at wag natin kalimutan, no, ating mga tagapakinig sa ating mga ka-MTR, na ang mental health ay bigla ang responsibilidad talaga. Hindi lang siya basta mental, kundi talagang dapat talaga natin siya pag-usapan, no? Dahil nandito yung takot, nandito yung hiya at pressure na maaaring magdulot ng anxiety at depression. Correct ka dyan, Kuya 30. Pero balikan muna natin ang pinakamahalaga, Kuya 30, no? Ang karapatan ng bata. Yes. At gaya nga na nabanggit natin kanina, Ate Dino, may mga karapatan ang kabataan sa edukasyon, may karapatan din sila sa kalusugan. At
At may mga karapatan din silang magkaroon ng tamang impormasyon, hindi haka-haka, hindi misinformation. Ang mga bata at kabataan natin ay mga individual, mga ka-MTR. May mga karapatan silang makialam tungkol sa kanilang sarili, lalo kung nakakaapekto ito sa buhay nila. Yes, at syempre, no, may mga karapatan silang maprotektahan laban sa pang-aabuso at exploitation. Pero Kuya Terdy, no, sa panahon kaya ngayon, saan nga ba talagang kumukuha ng impormasyon ng mga kabataan? No? Tama ba ang impormasyon na kukuha nila o may halong in misinformation? Tama, no? Dahil hindi lahat na nakikita natin online ay tama at verified, no? Correct. Ate D, may mga, eto na nga yung challenge natin sa artificial intelligence. Correct. Na madali na din tayo na huhook na, eto nangyari ito pero in reality hindi pala talaga nangyayari. Nagkakaroon tayo ng pagdududa ngayon sa nakikita natin online at madali din tayong nahuhook din eh. Even nga Totoo, tayo ako sa edad natin, correct, di ba? oo. Nakikita natin na isang example nga lang doon yung walang pasok na yun pala. Edited lang siya. Oo, tapos may correct. isang link doon na pupunta tayo sa Ibang other sites. online site na nagiging sanhi din to ng pagsascam and so on, no? At yun yung pag-uusapan natin, Ate Dino, sa pagbabalik ng Makabata Teleradyo. So pagbalik natin, pag-usapan natin naman ang impluwensya ng social media at kung paano natin mapoprotektahan ang kabataan sa digital age. So mga ka-MTR, manatiling nakatutok lamang sa Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Exclusive. Magandang araw, Kids-Clusives! Welcome sa panibagong episode ng Kids-Clusive! Ako si Ate Jules. At ako naman si Kuya Paul. Yan nga, nasan ba tayo ngayon, Kuya Po? Tayo, Ate Jules, ay nasa Robinsons, Manila para sa celebration ng Safer Internet Day. At dahil dyan, meron lang tayo ilang special na child participants. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ako po si Joanna, or you can call me Jo. Ako po si Zoe. Ayan, maraming salamat sa pagbigay ng oras sa amin. At alam nyo ba na ino-observe ngayong linggo ang Child Sexual Abuse Awareness Week? At ito nga ay according to sa Presidential Proclamation number 7G1 series of 1996. So, kinakampaign natin dito na ma-stop na any kind of abuse sa bata, lalo na sa sexual. And according nga Kuya Paul sa data, sa taong 2024 lang is 768 girls, tapos 72 boys
yung naabuso na sexually. So, very alarming talaga ito. And in relation nga dyan, mag-proceed tayo sa ating first question. Paano mo malalaman kung ang isang sitwasyon ay hindi naligtas para sa isang bata? Malalaman ko kapag hindi na gusto ng bata ang kanyang ginagawa at kapag uncomfortable na siya sa pinapagawa sa kanya o dahil sa ginagawa niya. Ayun, para naman sa ating second question, Ate Jules, ano ang dapat gawin ng isang bata kapag may taong lumalabag sa kanyang boundaries? Ang gagawin niya dapat ay magsabi sa nakakatanda o sa magulang niya at ipaglaban niya ang kanyang boundaries. Ipaglaban niya po ang kanyang karapatan at magsumbong po siya o di kaya po magsabi sa nakakatanda po sa kanya. Ayan nga, ang ating duty bearers or stakeholders, ina-urge din talaga lahat ng mamamayan na mag-report or magsumbong kung may nakikita man silang kahina-hinala or suspicious activity, lalo na kung may kinalaman ito sa online sexual abuse or exploitation of children. Tama, Ate Jules, at napakaganda din na bilang mga bata, alam nila kung ano yung mga boundaries at alam nila kung ano yung mga dapat na hindi ginagawa. At napakaganda din na idagdag natin, Ate Jules, na sa mga katulad nilang kabataan ay merong Makabata 1383 helpline na pwede nilang lapitan o magsumbong, magulat ng mga report na pag hindi sila nakakaramdam ng comfortable sa isang situation or sa mga activity. Ayan, para sa third question naman natin, bakit mahalagang magsalita at humingi ng tulong kahit na mahirap o nakakatakot? Dahil ayun ang ikabubuti para sa kanila at kailangan talaga nilang magsabi dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila. Dapat po nilang ipaglaban ang kanilang karapatan po. Ayan, maraming salamat muli sa pagpayag sa aming interview and napaka-insightful talaga ng mga naging sagot nila dyan. At dyan nagtatapos ang Kids Exclusive! Exclusive interviews with kids. Where child participation is our top priority. Exclusive! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Makabata Teleradyo. Thank you, Kids Exclusive, Ate Jules, and Kuya Paul. At welcome back ulit sa ating mga ka-MTR. Gising pa ba ang lahat? Energy pa ba ang lahat? Ayan. At ngayon, pag-uusapan natin ng mabuti ang adolescent pregnancy. Mataunon ko lang, Ate Dino, noong teenager ka, saan kaya madalas ka kumukuha ng impormasyon, no? Yung teenager ako, grabe Yeah, naman, parang grabe tanda yung ako ano, na, no? no? But during our time, actually, medyo less access kami with internet dahil gamit lang talaga namin during our time, especially during pag nag-aaral, is library talaga. Nung gumagamit pa kami ng library cards, pumupunta kami sa different libraries sa province namin, then doon kami talaga madalas kumukuha ng mga information, especially sa mga, like may mga assignments and all. So, medyo less tayo sa internet before. Kaya medyo, medyo okay tayo sa pagkuha ng mga information kasi nasa book pa yon. Nasa book pa. Tapos maalala ko nun, mayroong isa, ako naman, Ate Di, ako kasi, hindi ako more of reading kasi more of, ang learning mechanism ko ay sa mga naririnig ko, yun yung mas nakakakuha ko ng impormasyon. And yung reading, aminado talaga ako na best in tulog talaga ako doon. Lalo na pag first page pa lang, ganon. Pero sa akin, ang mechanism ko, may meron kasing programa sa TV noon na about education. Doon ako mas natututo at doon ako nagkakaroon ng impormasyon. Ay, totoo ka dyan, Kuya 30, no? Katulad lamang ng mga Hiraya Manawari, Yes. Okay, so, okay, magkaka-age tayo nito. Yan, nalalaman talaga tuloy yung kung anong year tayo pinanganak, no? Ayun naman. So, yun nga sa mga ka-NTR, sa tingin niyo, saan kumukuha ng impormasyon ng kabataan ngayon, no? O tungkol sa relationship? Ito ba ay Ate Di? Sa mga kaibigan, mga ganon. Sa social media, sa influencer. O sa series na pinapanood, o kaya naman direkta sa magulang. Oo. So, curious tayo dyan, no? Kung saan kumukuha ng information ng mga kabataan natin ngayon. O, lalo na ngayon, ang bilis talaga matuto ng mga Correct. bata. Iba talaga yung learning mechanism nila, napaka-commendable kasi highly, ang sa edad ngayon, highly technical na nga sila. Kung totoo, tayo na nga lang nabebehind eh. Imagine as early as 2 years old, 3 years old, nakakagamit na sila ng nakaka-access na sila ng internet.
Diba? O imagine yung exposure nila sa mga information na hindi nila nadidiscern. Oo nga eh. Tingnan natin sa mga ating ka-MTR. No? Comment nyo naman dyan sa ating comment section at huwag kalimutang i-type ang ating hashtag po today. Ang hashtag MTR108. No, saan kaya kumukuha ng impormasyon ang ating mga kabataan? At kayo din naman bilang mga bata nun, mga ka-MTR. No? Saan kaya kayo kumukuha ng impormasyon before? No? Sa totoo lang, Kuya Terdy, no, malaki talaga ang role ng internet sa paghubog ng pananaw ng mga kabataan tungkol sa pag-ibig at relasyon. Yes, oo nga. Ibalikan muna natin ang tanong, no, na bakit nga ba may mga kabataang nabubuntis ng maaga, no? At yun nga, napaka-sensitive na tanong na ito at ating impormasyon, Ate Dino. Sa totoo lang, napaka-laki ng importansya na ma-discuss natin ito. And sa atin kasi, sa atin na medyo may edad na or adult na in per se, madali tayong nakaka-adjust sa situation, no? Paano kaya pagdating sa paano pa kaya sa ating mga kabataan, no? Yun, no? Tsaka isa pa, napaka-engaging nitong topic na ito, well-aware at nakaka-eye-opening talaga. Correct. Ate dito. At saka napaka-interesting niyang pag-usapan talaga. Kasi gusto to yung mga topic ng mga kabataan, yung relationships, information, and kung ano yung mga trends ngayon. Yes. So sa totoo lang, Kuya Terdy, walang isang dahilan lang din to explain bakit may mga kabataang nabubuntis. Madalas pinagsama-sama itong mga rason or factors. So isang halimbawa lang dyan ay una, peer pressure, no? Totoo. Kapag ang kaibigan may karelasyon na, may mga usapan na normal lang yan, lahat naman ginagawa yan. Yes. Ganun. So noong high school ka ba, Kuya Terdy, ano ba yung mga trends sa'yo tungkol sa relationship? Actually, ang meron ako nito dati, Ate D, uso pa itong mga flames. Flames, correct. Natanda ko yung mga flames diba? na yan. Tapos pag may crush ka, ima-match mo pa dun sa, tapos malulungkot ka kapag friends lang. Usually, yun kasi nangyayari sa akin, puro friends, yun yung nangyayari. Ikaw kaya, Ate D, ano kaya yung, na-experience mo ba yung marriage booth? Actually, marriage booth, pero wala kasing gusto makipag-marriage. So, hindi kasi ako masyadong maano sa Sociable? mga ganyan. Yes, correct. Sociable sa mga other opposite gender. So, ayun, madalas mag-isa lang, but nakikita ko naman kung ano mga ginagawa ng mga kaibigan ko na ganun din. Pag ang isa merong boyfriend, parang ay, gusto ko rin magka-boyfriend agad. Totoo. So parang feeling nila sikat na sila pag meron silang boyfriend. Totoo. During that time. At yun nga din, pag nakikita mo siya sa iba, parang nafe-feel mo din na parang napag-iiwanan ako. Correct. Parang ganun, no? And at some point, no, I'm sure na yung mga naranasan natin na bilang kabataan, natural na gusto mong mapabilang, ayaw mong ma-left out, yun nga sinabi ko. And this is where it gets risky, no, Ate D, kasi Correct. ang decision ay hindi na nanggagaling sa pagkaunawa, no, kundi sa takot na maiba. At kapag wala nag-explain na mga adults or someone na may expert on that, ng mga posibleng consequences, mas nagiging madali ang pagtalon ng mga desisyon na hindi na napag-iisipan ng husto. Agree ako yan, Kuya Terdy, no? Here's to all of our children and youth na nakikinig. Don't be afraid to be different, no? There's nothing wrong with being yourself or just being different. Yes. So, ang mga decisions natin, kahit bata pa lang or teenagers, importanteng maalala natin na may mga consequences ito at responsibilidad din sila. At dyan pumapasok nga ang isa pang mahalagang usapan, no? Ang gabay ng pamilya, Kuya Terdy. Tama ka dyan, Ate Dino. Medyo mahirap dito, no, na marami pa rin mga pamilya na hindi komportableng pag-usapan ng mga ganitong bagay, no? Especially dito sa aspect na syempre may mga religious, Correct. may mga hindi pa talaga ganun ka-open, very conservative pag-usapan yung mga ganitong bagay, no? I'm just very thankful din na I grew up with a family na very open with the idea of teaching kids, no, how to do this or how not to do this, because Tama.
merong mga consequences na you don't want to happen din and you don't want to experience in the future. So Tama. it's really high time na mabuksan po natin ang ating mga tahanan sa ganitong mga diskusyon, no. Kasi tuwing sinasara natin ang pinto sa ganitong mga usapin, ang kabataan ay humihingi ng sagot sa iba't ibang platforms or sources. Pero hindi lahat ng source ay may mga tamang layunin. Tama ka dyan, Ate Dino. It's very unsafe po sa atin, mga ka-MTR, no? Lalo na sa panahon ngayon. Isang click lang, may access ka na sa iba't ibang uri ng content. Napakabilis. Correct. At Correct ka dyan, Kuya 30. Tama. Kahit nga sa mga social media pa lang natin, no, may mga content na nagpapakita na ang relasyon ay puro kilig, walang responsibility, walang epekto sa future, puro hashtag sana all, puro, Yes. flowers and all. They think na it's all flowers and butterflies, but Yes. there's really something na risky kung hindi natin mapapag-usapan yung mga ganung bagay. Na, hindi kasi siya na-filter. For Correct. example, pag may nakita ka na Valentine's Day, na Yes. nakakilig sana all. May Pero, chocolates din. diba? Chocolates and sweets. Tapos pupunta kayo sa ganitong lugar, may teddy bear. Pero hindi kasi yan nakikita, hindi kasi yan nagkakaroon ng content o context sa ating mga bata na ang learning capacity ay hindi pa ganun kataas. Correct. So, of course, sa pag ganun, ang nagiging basis ng mga bata, unti-unting nababaluktot ang pagtingin sa tunay na responsibilidad ng isang relasyon. Nako, Kuya 30, no, minsan din, hindi lang kulang ang impormasyon. Mali pa Madalas nga. mali pa. Totoo. At yun nga, dahil nga sa online sites, mga videos, lalo na ngayon na may mga AI contents, artificial intelligence contents, na may mga paniniwala na hindi lamang base sa science, pero ang daming nako-convince, no? Meron din mga sabi-sabi na pinaniniwalaan kasi nga sikat ito. So, nakaka-influence yung mga social media influencers natin. Napapabilis ang misinformation na ngayon ay minsan mahirap din talagang kontrolin ang mga nakikita natin online, and mabilis din yung transmission nitong impormasyon na to, unfiltered or unverified information, something like that. Para sa akin, no, ang acceptable lang na AI is yung mga prutas na nagsasalita na, yung mga AI na mga prutas na nagsasalita na, kainin mo ako, gaganda yung kutis mo, maganda. Yes. At mabalik ko lang na Kuya 30, at kapag nga ang desisyon ay nakabatay sa mga nadadigest ng mga bata at kabataan online, mga mali o kulang sa impormasyon, mas malaki ang panganib nito sa kanila. Tama ka dyan, Ate Dino. Kaya sa pagbabalikan at babalikan natin ang mga importanteng punto, ang kabataan ay bata pa rin. Correct. Malaki ang risk nila sa stress, takot, pagkalito. Minsan nga may mga shame or social stigma pa rito, no? At kapag walang matibay na support system, mas lalong bumibigat ang sitwasyon. Tama ka dyan, Ate Dino. Again, mga ka-MTR, nadidistract or natitigil yung panahon ng pagiging bata, no, ng isang bata dahil sa adolescent pregnancy. At kapag naantala ang kanilang edukasyon, naapektuhan din ang mga opportunities sa kanilang hinaharap. Kaya mahalagang balikan, ang mga kabataan ay may karapatan sa tamang impormasyon, no? At ang pagbibigay ng edukasyon tungkol sa kanilang sariling katawan ay hindi paghikayat. Ito ay pagpapalakas ng kakayahang magdesisyon ng may kaalaman. Tama ka dyan, Ate D. Kaya nga rin pinopromote natin dito sa ating mga bata ay talagang patuloy na magpatuloy sa edukasyon. Hindi lang bilang karapatan, kundi para na rin sa kanilang future at ma-equip sila sa mga bagay na makakapagpaprotekta sa kanila, no? Yes, Kuya 30, no? Let us all educate our children not only with the moral values, no, o sa social skills. Ang simpleng pagtuturo ng pag-identify nila sa kanilang reproductive parts using the proper and right words, mas nagiging security ito nila against predators. Yes. At gusto lang din natin na dapat, no, ang dapat na tanong ay hindi paano ito nangyari, no? Kundi paano natin ito mapipigil. Correct, Kuya 30, no? Sa pamamagitan ng mas may bukas na communication sa family, mas may responsableng paggamit ng mas may responsableng paggamit ng social media at mas malino na paghatid ng tamang impormasyon. Tama ka dyan, Ate Dino. Pero ano nga ba ang mga hakbang na ginagawa ng ating institusyon, ng mga institusyon sa paaralan,
sa health center, sa mga community development establishments, no, Ate D. Ano kaya yung kanilang mga mechanism, no, para maturuan yung mga kabataan natin, lalo na yung mga bata at their early age, na ano nga ba ang mga do's and don'ts sa social media, at natuturuan din ba nila yung ating mga magulang sa tamang pagpapalaki, sa tamang pagpapakinig sa mga tanong ng kanilang mga anak, at kung ano yung mga responses nila dun sa mga anak nila na magtanong sila ulit, hindi na sila magtatanong sa ibang tao, kundi directly sa mga magulang nila. Correct ka dyan, Kuya 30. So pagbalik natin, pag-uusapan natin ang mga programang naglalayong protektahan at bigyan ng tamang kaalaman ang mga kabataan. Dito lang sa Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. At tayo po ay nagbabalik sa Makabata Teleradyo. Welcome back sa ating discussion. No, kanina, tinalakay natin ang mga sanhi at epekto ng adolescent pregnancy sa kalusugan, edukasyon at emosyonal na aspeto ng mga kabataan. Oo nga, Ate Dino, at malinaw nga na hindi ito isang isyong pwedeng ipaubaya lang sa mga bata. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang ano naman ang mga solusyon, no, Ate D. Ano ang mga ginagawa ng pamahalaan, paaralan at komunidad patungkol dito sa issue natin na adolescent pregnancy? Simulan natin ang isang mahalagang punto, no. Ang mga kabataan ay may karapatan. Tama. Pero bilang tayong mga matatanda at sa komunidad ay may mga kaukulang responsibilidad. Tama, no? Hindi lamang ito tungkol sa pagtuturo ng bawal. Bawal ito, bawal yan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang kaalaman at suporta, Ate D. Isa sa mga hakbang na ipinatutupad ay ang Comprehensive Sexuality Education o CSE sa mga paaralan sa ilalim ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act o Republic Act No. 1035-4. Yes, at mga ka-MTR, no, sa ilalim ng batas na ito, na binanggit ni Ate D kanina, no, iniatas sa mga paaralan na magbigay ng age-appropriate at science-based na edukasyon tungkol sa paglaki, pagbabago ng katawan at responsableng pagdedesisyon. At mahalaga ring linawin natin, no, hindi ito pagtuturo kung paano ang pakikipagrelasyon. Yes. Kasi we don't want to be misunderstood about this topic. So, Yes. ito ay pagtuturo kung paano nga ba protektahan ang sarili, kung paano umunawa sa mga pagbabago ng
ng katawan, Yes. at higit sa lahat, paano magdesisyon ng may pananagutan. Tamang-tama ka dyan, Ate Dino. May certain misconception na hindi maganda or hindi daw magandang ang meron dulot ang CSE dahil daw tinuturuan daw ang mga bata ng mga bagay na inappropriate, no? Pero in reality po, ang goal nito ay i-equip natin ang mga bata na dapat nilang malaman upang maiwasan ang maagang pagbubuntis at iba pang mga desisyon na maaaring makaapekto sa kanilang mga kabataan. So naiintindihan naman natin, no, na itong comprehensive sexual education kasi na ito ay matatap nito talaga yung conservative community natin, yung mga hindi pa talaga handa na i-discuss sa mga bata itong mga ganitong bagay dahil nalalaman, nasasabi nila na ay hindi to kasi talaga dapat dinidiscuss to sa amin sa edad na legal na yung bata pero hindi kasi ganun yung nangyayari dahil pumapasok dito yung datos, no, na sa batay din sa mga datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, may mga libo-libong panganganak taon-taon mula sa ina na nasa edad 10 hanggang 19, no? Nakaka-alarming to, Ate D, kasi doon sa age group na 10 to 19, 10 to 17 doon ay bata. Correct. Itself. So, napaka-importante na ma-discuss natin ito ngayong hapon na ito, Ate D. Correct, Kuya 30. At ayon naman din sa Commission on Population and Development o CPD, Kuya 30, no, malaking porsyento ng mga kabataang nagbubuntis ang nabanggit ng kakulangan sa tamang impormasyon at gabay. Tama. Kaya malinaw na kapag may mga tamang impormasyon, mas may kakayahan ang kabataan na umiwas sa sitwasyong hindi pa nila talaga kaya. Correct. And since kanina pa nga natin nadi-discuss ang information, clarify lang natin, Kuya 30, na hindi lang paaralan ng may papel na magbigay ng gabay tungkol dito. Napakalaki rin ng papel ng ng mga magulang. Tama. Nauunawaan natin, no, na matagal na ang tabu. Ang mga ganitong usapan, ano kaya, minsan, mas nahihiya pa nga ang mga magulang na mag-open sa mga usaping ganito, no? Pero kung hindi sa atin mga adults nang gagaling ang gabay, saan pa? So, syempre, alam mo naman, Ate D, ang mga bata, natututo ang mga bata sa kung ano yung nakikita nila sa kanilang kapaligiran, lalo na sa kanilang kapwa bata at lalo na doon sa mas may edad sa kanila. Kasi parang yun na nagiging source of information nila. First source of information ng bata, yung nakikita nila sa mga magulang. Correct. Sa ibang tao na mas matanda sa kanila. So, yun yung importanteng mapag-usapan talaga natin. Tama ka dyan, Kuya 30. Nag-agree ako na yung mga ganitong klaseng usapin ay isang tabo, kumbaga. Tabo siya. So, hindi siya talaga na-open with the family. And, Totoo. And swerte rin yung mga edukadong mga family or mga family na nag-open nito sa kanilang mga anak. Kasi, because of that, nami-mitigate, no, yung mga ganitong consequences na maagang pagbubuntis. Totoo. So, ang pag-uusap talaga na tungkol dito sa paglaki ng kabataan, hindi lang dapat isang beses lang, no. Tama. Dapat may redundancy in discussing these issues, no. Ito ay dapat paulit-ulit na paalala at may pagmamalasakit. Tama, so, no? dapat din age appropriate din in a way, no, for the parents to educate their children. Yes, age appropriate and child friendly as much as possible, no. Lalo na sa akin, for example, Ate D, no, sa amin sa family, hindi naman kami conservative, hindi rin naman kami liberated. Pero sa amin kasi ay open book kami. So, pag nalalaman na ng magulang ko yung ganitong mga sensitibong issue, hindi nila dinidiscuss sa amin, pero by their actions na doon ko nauunawaan na for someone ako, okay lang. Kasi madali ko siyang nagigets eh. Ang maturity ko kasi nung bata ako, Ate D, ay napakaaga. Siyempre, consider natin yung community namin na madaling kami maka-adapt agad. Pero for someone na mahina pa yung
maka-pick up sa education. So, sobrang hirap talaga siya, no? At hindi lamang heto ang bawal, yun yung gagawin ng magulang. Hindi ito yung dahilan kung bakit. Hindi po ito ang nagdidikta lamang, no, mga ka-MTR, kundi nagtuturo, nagpapaalala, at nagpapakita ng pagmamahal. It's a form of love and warmth to other people, especially sa ating mga kabataan, na kapag natuturuan natin sila, natuturuan natin sila at nagagabayan natin sila ng may tamang impormasyon, mas madali yung mechanism natin na maiwasan natin yung na ma-adapt ng bata yung ganitong mga sensitibong impormasyon, mga ganitong issue sa adolescent pregnancy. At the same time, na steadfast natin yung protection natin sa mga bata. Correct. So, Kuya Terdy, nadaan na nga natin ang paaral at pamilya. Pero syempre, hindi rin natin pwedeng i-exclude dito yung role ng community. Yes. In disseminating this information, disseminating this prevention, or disseminating this comprehensive sexuality education sa ating mga kabataan. Yes. At yun nga, nabanggit mo na rin naman yung komunidad. Malaki din talaga ang papel ng barangay, SK, health workers, faith-based group, lahat ng may papel sa pagliga ng ligtas na espasyo para sa ating mga kabataan, no? That's right, Kuya 3D. Halimbawa, ang mga adolescent-friendly health facilities na sinusuportahan ng Department of Health ay naglalayong magbigay ng ligtas at hindi mapaghusgang serbisyo sa mga kabataan. Tama. And of course, ang mental health support, hindi lang ito issue ng physical na kalusugan, no? Mental health is still health, everyone. And yun nga, salamat din naman sa Department of Health na may mga bata kasi, let's say, ako, nung edad ko na 14, hindi naman to adolescent pregnancy related, pero in terms of HIV, nahihiya akong pumunta ng health center para magpa-test. So, doon sa ginagawa ngayon ng Department of Health, napaka-appreciative ko kasi doon nagkakaroon ng protection na ang mga bata ay dapat hindi nahihiyang mag-access sa kanilang kalusugan kasi kalusugan naman talaga nila yun. Correct. That's a very important point din, Kuya 30, no? And then sa ilalim din also ng Mental Health Act or Republic Act number 11036, kinikilala ang karapatan ng bawat Pilipino kasama ang mga kabataan sa mental health services. So kapag ang kabataan ay nakakaramdam ng takot, pagkalito o pressure, dapat may mapupuntahan sila. Tama ka dyan, Ate Dino. At dito din natin ipapaalala, mga ka-MTR, no? Kung may kabataang nakakaramdam ng pagkalito o kailangan ng makakausap, maaari silang tumawag sa atin sa Makabata Helpline 1383, no? Ito ay 24/7 at libre po ito, mga ka-MTR, lalo na sa ating mga kabataan. At huwag mag-hesitate na tumawag kasi para sa inyo po ito. Ang layunin talaga nito ay magbigay ng gabay at protection para sa mga bata. Correct, Kuya 30, no? Sa huli, ang adolescent pregnancy ay hindi lang issue ng isang individual. Ito ay issue ng edukasyon, impormasyon at proteksyon. At kung ang bawat magulang, guro at leader ng community ay makikibahagi, mas makakaramdam ang mga kabataan natin na hindi sila nag-iisa. Tama ka They dyan, are not alone. Yes. At kaya nga tama ka dyan, Ate Dino, ang kabataan na hindi pagganap na handang-handa sa responsibilidad ng pagiging magulang. Pero handang-handa silang matuto. At kung tayo ay handang gumabay sa atin mga kabataan, mga ka-MTR, no, ipagpapatuloy natin ang pag-uusap dahil ang proteksyon ng kabataan ay responsibilidad nating lahat. Hindi lamang po ito ng ating ahensya kami sa gobyerno, kundi everyone is at accountable para sa proteksyon ng ating mga kabataan. Correct, Kuya 30. That's called collective and shared responsibility among the communities. Yes, it's a shared responsibility and shared accountability as well. So sa ating pagbabalik, no, makabatang talakayan naman ang aming ihatid para sa inyo, mga ating ka-MTR. Pero bago yan, panoorin po muna natin ang Rated C. Kaya tutok lang po, magbabalik po ang Makabata Teleradyo.
kapag bata ang usapan, mas okay na check kaysa tsamba. Welcome po sa ating episode ng Rated C dito sa Makabata Teleradyo. At ating titignan, no, may puwang nga ba ang mga kababaihan at batang babae sa larangan ng STEM o yung tinatawag natin na Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kaya naman nandito tayo ngayon, kapanayam natin si Miss Ana Maria Chupungco, isang chief ng Curriculum and Instruction Division dito sa Philippine Science High School. Isang makabatang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Yeah, thank you po for having us here. Tamang-tama. Ito po ay representation ng kababaihan ngayong hapon na ito. So hindi ko na po patatagalin pa, ma'am. I'm sure magandang i-share natin sa kanila yung kaalaman natin tungkol sa STEM, no? So unang tanong nga natin ngayon, it's very timely kasi ngayon ay National Women's Month. So una dyan, maraming batang babae ang magaling sa science, pero hindi lahat ay tumutuloy sa STEM. Saan kaya madalas napuputol yung kumpiyansa nila? Kung pag-uusapan natin sa labas ng Philippine Science High School, ang nakikita ko, yung kumpiyansa nila napuputol kasi natatali sila sa mga gawaing bahay na hindi pa rin tayo nakaka-graduate from that, no, ang society natin. Pero sa Philippine Science High School, hindi siya issue. Wow. Kasi, for one thing, ang aming scholarship, ay kailangan silang magtuloy sa isang STEM course. No? So, talagang kailangan nilang tumuloy doon. At talagang ang kanilang kaalaman ay magaling sila talaga sa science and mathematics when they get into Philippine Science High School. And napakaganda nung na-share ni ma'am kanina related to gender roles, no? Sa labas ng Philippine Science High School, no, makikita natin na rampant pa rin yung pagtingin sa kung anong kayang gawin ng mga kababaihan versus kalalakihan. Sadly, oo. But it's nice to know that dito sa Philippine Science High School ay hindi ganoon, no? Hindi. Napaka-gender diverse ng Philippine Science High School. So next question naman po, gaano kahalaga para sa girls na makakita ng babaeng scientists, engineers, and tech leaders, lalo na sa pagdedesisyon tungkol sa STEM? Sabi ko nga, sa STEM, wala tayong problema. Talagang STEM sila tutuloy. But yes, magandang na-appreciate nila pagka nakakita sila ng mga career women who are in STEM. And madalas meron din kami mga interviews o kaya meron kaming mga seminars na nag-invite talaga kami ng women in STEM para ma-inspire sila na ito mga pwedeng gawin ng mga STEM career women. In fact, meron kaming sa susunod na buwan, sa April pa, no? Meron kaming seminar. Yung seminar namin na yon ay mag-feature kami ng isang babae na nasa Antarctica. Wow. Pilipino po ba ito? Unfortunately, foreigner siya. Okay. Pero, asawa siya ng isang Filipino. Oh, okay. Oo. And she very, very willing naman siya mag-share ng exciting life na sa Antarctica. Wow. So ano po kaya yung occupation nitong ating guest speaker? Geology. Baka magkamali ako doon . Pero scientist siya, definitely. So scientist siya working there. And she's very, very welcome daw sa kami na magbigay ng talk siya para sa amin. Wow, ang ganda naman po ng mga activities, no? Even for Philippine Science High School, meron tayong mga extracurricular activities na pwedeng matutunan, madaming matutunan yung ating mga mag-aaral. So next question naman po, may mga pagkakataon po bang hindi lantaran yung bias, pero ramdam pa rin ng girls tulad ng mataas yung expectation sa kanila? Meron po bang ganon? Dito sa Pisay, ever since, wala naman ako nararamdaman na ganon. Kasi lagi kaming equal opportunity. Yes. Grouping, hindi namin tinitingnan kung ikaw ay babae, ikaw ay lalaki. Basta itong lahat yan, ito ang trabaho. Kung anong gusto nyong gawin, kung anong kakayahan mo, dun ka ibabasihan. Hindi ka titignan kung ikaw ay babae o lalaki. Talagang sa kakayahan lang pinag-uusapan natin. At madalas, makikita naman natin, diba, although napapansin namin na in terms of math, engineering, mas marami ang lalaki na mas mataas ang aptitude sa math and engineering. But,
bakit mas mataas ang performance ng babae? Kasi mas matyaga ang babae. Diba? So, nagbabalance out siya. Meron siyang factors na nagpe-play into the scene na mas maraming nag-excel na babae dahil mas masigasig silang magtrabaho. So, okay lang, nababalanse siya. Walang problema kami. And pag titingnan mo, may mga presidente kami na babae, syempre, di ba? Meron din naman kami mga pagkakataon na ang mga leaders ng clubs, Yes. mga babae rin. Mga babae. Oo. Talagang prominent sila sa leadership roles. Yes, kahit sa sports, no, may mga babae kami na nanalo ng basketball. Oh, di ba? Isa siyang male-dominated sport po. Oo, pero may mga and they're very feminine students, ha? Mm-mm. Pero ang gagaling sa basketball. So, akala mo lalaki lang magaling mag-basketball. Akala mo ba porke mahinhin, hindi magaling mag-basketball? Kaya. Yes, kayang-kaya ng mga batang babae at kababaihan. Mm-mm. Kanina po ma'am, off-cam, off-cam tayo, you also shared na you are also a graduate of Philippine Science High School. And natuwa po tayo while kinukwento ni ma'am yun, no? So kung i-compare po ba natin yung panahon po ninyo while you were a student versus now, meron po ba kayong nakikitang difference in terms of women and girl participation versus ngayon sa nangyayari ngayon? Wala, ganun pa Ganun din. pa rin? Oo, kasi So ever since po, no? Oo, ever since ang usual namin na ratio is 2:1. 2:1. Oo. So matutuwa ka kasi nga kinikwento ko sa'yo kanina. Meron kaming isang male student leader. Tinatanong siya kung kumusta naman ang women, ang mga girls at paano niya sinusuport ang girls in terms of their performance sa school. Sabi nung male student leader na yun, actually hindi ko po nararamdaman na 2:1 ang aming ratio. Kasi po napaka-active ng mga babae. No? Nagli-lead sila at sila po ang madalas tuloy-tuloy ang trabaho. Mm-mm. Diba? Sila ang naaasahan, mga ganyan. So, hindi nyo nararamdaman yun. Na tama po yun na yung ating mga kababaihan is as equally as competent din po ng mga kalalakihan. Maganda ang school environment ng Philippine Science High School. Thank you. Yes po. Sa group work naman po or sa labs, may mga patterns po ba na kailangan bantayan para ma-ensure na equal yung voice and yung rights or participation rights ng mga kababaihan? Wala. Wala naman. Wala. Kung kailangan mong kumuha ng materyales, ikaw ang naka-assign, random yon. Yes. Babae o lalaki, ikaw kumuha ng materyales, ikaw ang magbuhat. Siyempre, hindi natin maalis, minsan mas macho mga lalaki, di ba? Pero, in most cases, kung sinong assigned, wala kaming pakialam kung babae ka o lalaki ka. As long as you do your work sa school. Tama po yun. And then, next one, sa STEM careers naman, ano po yung hamon na kailangan paghandaan ng girls kung sila ay nag-aspire ng leadership roles? Kanina po, you've mentioned na ang daming president ng clubs na babae. How about yung mga tingin pa nila na gusto nilang mag-aspire to become one of the officers ng clubs? Ano po yung kailangan nilang gawin to ensure na they can lead the same way as the other female presidents are doing? Wala naman. They just show that they are dependent, that they can lead, no? Mas malalakas ang boses ng babae sa Philippine Science High School, actually. Kanina nga po, we've interviewed a group of students for one of our segments, yung Kidsclusive, and I think we can attest to that po. Malakas ang boses ng babae, di ba? Literally and figuratively. Oo. So, yun naman po in terms of STEM careers. Pero ano po yung kaya yung pwedeng gawin ng schools apart from Philippine Science High School para masigurong kung may mga batang babae or kababaihan ang nakakaramdam ng judgment or self-doubt, may malinaw silang masasandalan? Dapat ang mga teacher ay proactive, no? Dapat kasi pakikiramdaman mo ang mga estudyante mo, eh. Natural yun sa mga teacher. At pag nakikita mong may isang, let's say, babae na meron siyang mga self-doubt, kahit naman sa lalaki, ganun din kami, no? Pero pag babae at gender issue na pinag-uusapan, kailangan i-set aside mo na siya. Encourage mo siya. Pakita mo sa kanya na
bilang babae, hindi ka dapat nagiging feeling inferior. Ikaw ay dapat sumasabay sa kakayahan mo. Hindi natin pinag-uusapan dito kung babae ka. Pinag-uusapan natin kakayanan mo. So, hindi natin dapat piniplay over na porke babae ka, may advantage ka. Hindi. Ang usapan natin dito, kung anong kakayahan mo, doon ka lulugar. Diba? So, hindi ka dapat na i-intimidate. Yes, and even after they graduate here, no, talagang yun yung isa sa mga advices na kailangan nilang i-put into mind and heart. Speaking of graduation, ma'am, ano naman po yung mga common courses na kinukuha ng mga graduates natin after nila mag-Philippine Science High School? Ang courses namin talaga STEM kasi required sila, no? But if you look at it, marami kaming engineering, marami din kaming medical field. Yung iba, molecular biology. Alright. Meron din sa chemistry. Pero pag titingnan mo yung percentage ng male and female, walang kinikilingan. Talagang based on ability and based on kung ano yung hilig nila. Yun lang ang basis namin. Hindi kami nagtitingin kung kaya ko ba to as a female. Hindi, marami kaming nasa mechanical engineering na babae. So, wala talagang pinipili ang STEM, no? Oo, wala. Yes, especially now na gender diverse na tayo. Mm-mm. And lastly, kung may isang sistema po dapat na dapat palakasin dito sa Pilipinas, no, para mas dumami yung girls sa STEM, ano po kaya yun? Tanggalin natin yung bias ng kailangan babae yung nagtatrabaho sa bahay. 'Di ba? Kung gusto niya magtrabaho ng STEM at gusto niya maging engineer, go. Paaralin mo, 'di ba? Huwag mong isipin na porke babae ka ay unahin mo yung pamilya mo. Hindi ko naman sinasabing pababayaan mo, 'di ba? Pero at the same time, there's also a balance, no, na kumbaga kung nagbibigay ka ng maternity leave, magbigay ka ng paternity leave na equal para hindi iisipin ng employer na porke babae ka ay ikaw pag nabuntis ka, magli-leave ka, pag nanganak ka na. Yung tatay rin naman, di ba? Nagiging tatay din siya. So, pwedeng bigyan mo rin siya ng more paternity leave para itong mga employer, hindi nila maiisip na porke babae, magli-leave. Kung lalaki, magli-leave din yan. Di ba? Equal. So, napakaganda, no, from the administration's point of view dito sa Philippine Science High School. Talagang na-trickle down ito hanggang sa mga students. Kasi nga naman yung insights po ng administration ng Philippine Science High School, they are for equality nga regardless of the gender. So, thank you for your insights, ma'am. Napakagandang realization, especially para sa amin, no, as one of the local government interagencies for children dito sa Philippines. So now we're moving on po sa ating segment, part of the segment which is quick check. So this one, ibibigyan po namin kayo ng pairs ng mga salita and then you'll have to mention ano ba yung preference nyo out of the pair. Sure. Sige nga. So game na game si Ma'am Ana. Sa ating quick check, ang una nating pares ay math or science? Math. Bakit po math, ma'am? Tamad ako mag-memorize. Pero game na game si ma'am mag-compute, I'm sure. Sana. Okay, next one po. Qualitative research or quantitative research? Quantitative. Quantitative. Next one, biology or chemistry? Ito biology ako. Favorite niyo po to no high school, I'm sure. Hindi naman favorite, pero masaya kasi akong na nature. Oh, I see. Next one po, ito, astronomy or astrology? Astronomy. Astronomy, of course, for mas scientific yun. Yes. Next one, lab coat or business coat? Lab coat. Lab coat, syempre. Lastly, theory or application? Application. Of course. And then, ito na po yung pagtatapos ng ating segment for Rated C, no? Hindi lang husay actually, kung hindi kumpiyansa at pantay na tiwala ang tunay na susi sa STEM career paths and opportunities para sa ating mga kababaihan at batang babae. Lalo na kung magpupursue sila
ng STEM. So yun yung natutunan natin ngayong hapon na ito. Maraming salamat, Ma'am Thank Ana, you. sa pag-share nyo po ng inyong insights at sa buong pamunuan ng Philippine Science High School for having us po, dito sa kanilang campus actually. So, dahil dyan, magtatapos na po tayo. Ako po si Ate Sel. At ako naman si Ana. At ito po ang Rated C. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. At nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Nagpapatuloy pa rin po ang ating makabatang talakayan dito sa ating programa. Ngayon, nakarating na tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating programa, ang ating guest interview. Yun nga, Ate D. Mas maganda kapag may eksperto talaga tayong makakausap para mas malinaw at mas maayos ang pangunawa natin sa isyong ito, no? Very important kasi talaga na may eksperto tayo, no? Dahil hindi na stranger sa atin. She's an aid to everyone, ate to everyone, at kasama na rin natin siya dito sa studio before. Kaya ngayon, kasama natin si Miss Maylene Mirasol Sikiray or si Ate May, Division Chief of the Information Management and Communications Division or IMCD ng Commission on Population and Development. Mga ka-MTR, let's all welcome back Ate May. Yan, masayang pamilya. Maraming salamat muli sa CWC sa laging pag-imbita po sa CPD sa inyong programa. At actually, we just celebrated our 57th anniversary. So we just turned 57 this month. Wow, happy anniversary po sa inyo, Ate May. At maraming salamat po sa paglalaan po ng oras para makasama kami ngayon, no. Madako na tayo to keep the ball rolling, no. Ate May, ang unang tanong ko lang, no, sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa, paano po ninyo ilalarawan ang kalagayan ng adolescent pregnancy? Medyo sensitive po kasi itong topic natin na ito, no? And ano po ang pinakamahalagang dapat maunawaan ng mga magulang o komunidad tungkol dito? Actually, may good news tayo kasi 15 to 19, bumababa talaga yung kaso ng maagang pagbubuntis at panganganak ng ating mga kababayang Pilipino. What we are concerned about talaga ay yung pagtaas talaga ng 10 to 14 na pagbubuntis at panganganak ng ating mga kababayan. And actually,
sa most recent data released by the Philippine Statistics Authority, Civil Registration and Vital Statistics, nakikita natin no, na ang nakaka-alarma ay ang more than 3,600 na pagbubuntis at panganganak ng ating 10 to 14. At nakaka-alarma din, Kuya Teo and Ate, na merong dalawang 10-year-old na nanganak noong 2024. So, at ang isa pa sa mga tinitignan natin, aside from that, yung repeat pregnancy. Meron tayong 17 na kababayan na bago mag-age 20, ay meron na silang 5 anak pataas. So, let's imagine what age sila talaga nagsimula. Anong edad sila nagsimula at bakit ganon 5 pataas na yung anak. So, ayun yung ating pinakahuling datos ayon sa Civil Registration and Vital Statistics ng Philippine Statistics Authority. Grabe, no? Sobrang taas pala talaga ng Talagang kaso, nakakabahala din talaga yung statistics na nalalaman natin tungkol sa pagtaas ng ng bilang ng mga adolescent pregnancy. But further question, no? Sa inyo pong karanasan, no? Ano po ang pinaka pangunahin sanhi kaya Ate Mai ng maagang pagbubuntis sa ating mga kabataan, most especially dun sa ages 10 to 14, no? At gaano po kaya kalaki ang papel ng kakulangan sa tamang impormasyon at impluwensya ng social media? Ayun, so meron tayong framework na causes kapag nabuntis at nanganak ang isang kababayan nating Pilipino. Sinasabi natin may mga individual factors, maaaring abused, anecdotal evidence ang nagsasabi na maaaring abused ang ating mga 10 to 14 kasi ang age of sexual consent, diba Kuya and Ate, sa bansa natin ay 16. So kapag below 16, maaaring merong abuse na nagaganap. Kaya ito nangyari, itong pangyayari. And at the same time, sinasabi rin natin yung exposure nila to social media because next to none, ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, social media yung secondary or pangalawang source of information ng ating mga kabataang Pilipino. At the same time, yung access nila sa pornographic materials ay mataas rin, double-digit percentage ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study. So yun yung mga life skills na kailangan din ng ating mga kabataan para maiwasan ng maagang pakikipag-sex at na maaaring magdulot ng pagbubuntis at panganganak. Individual factors lang yun, Kuya Theo at Ate T. What more pa yung family factors na only more than 10% of Filipino parents ay nakikipag-usap tungkol sa sex and sexuality sa kanilang mga anak. Ayon din dito sa nabanggit kong Young Adult Fertility and Sexuality Study, idagdag pa natin yung monitoring ng ating mga magulang at usually yung mga nabubuntis at nanganganak nanggagaling sa mga pamilya na nasa mas mababang antas ng pamumuhay at mas mababa yung antas ng edukasyon. Idagdag pa natin, Ate DN, Kuya Theo, yung polisiya at programa at serbisyo na meron doon sa lokal na pamahalaan na kung saan nandoon yung kabataang nabuntis at nakabuntis. So, napakadaming factors kapag nabuntis at nanganak yung ating mga kababayan. Hindi lamang siya isang cause, but talagang factors siya na nag-contribute para mangyari itong sitwasyon natin. Tama po, no? Ate May, naalala ko nga din, di ba mayroon tayong mga kasabihan, mahirap nga magbuntis lalo na babae. How much more pa kaya kapag itong mga teenage natin na ages 10 to below 18 na maagang nabubuntis. Tapos medyo na din ako dun sa sinabi mo na may social media presence na as contributing factor, no? And nadidiscuss din siya dito sa family, which is dapat nga meron tayong, although nagigets naman din namin ni Ate Di na kailangan ma-introduce from little by little yung knowledge natin pertaining to sensitive information pertaining to sex,
Pero sa family kasi wala tayong ganun na mechanism eh. Pag talagang na-brought out siya sa family, very open ang mga family natin to discuss that kasi syempre kayo lang yun na family eh. So very open-minding yung sinabi niyo po, Ate May, no? Tanong ko lang din, pagdating naman sa perspective ng isang eksperto, no? Ano po kaya ang pinaka pangmatagalang implikasyon ng adolescent pregnancy natin, no? Pertaining sa kalusugan, sa physical, sa mental, at sa edukasyon ng isang kabataan, lalo na tumataas ang ating cases ng teenage pregnancy sa ating mga kabataan. Ayun, maraming salamat Kuya 30. Yun talagang nababahala tayo kasi even yung Department of Health ang tawag dito sa maagang pagbubuntis ay child pregnancy. Na wala talagang dapat na bata na nanganganak at nagpapalaki ng kapwa niya bata. No, there should be no more children having children. Yun talaga yung ating gustong iparating. At ang epekto talaga nito sa ating mga kababayang Pilipino ay una, yung pangmatagalan, yung health risks. Kasi hindi naman talaga handa ang isang katawan ng isang batang babae to really bear a child or mabuntis at magpaanak. So yung health risks, talagang kinakaharap nila ito. Meron pang emotional risks, syempre yung effects nito, no? Meron itong mental health risks also. And then, syempre, kailangan din ng family healing. Kaya yung isa nating programa sa Department of Social Welfare and Development, yung Protect Teen or Social Protection for Adolescent Mothers and Their Children. Meron doon family healing session kasi nire-recognize na, syempre, hindi handa yung bata, hindi rin handa ang kanyang magulang para dito sa ganitong pangyayari. So may ganung aspeto yung Protect Teen. So yun yung mga effects. Aside from that, of course, yung education talaga ng batang ito, although meron namang polisiya ang Department of Education na kapag ka nabuntis ang ating isang estudyante, maaari pa naman talaga siyang pumasok sa school. May policy ganon. Pero ayon sa mga anecdotal evidences na nakikita natin, usually, napapatigil talaga yung batang ito, lalo na pag nanganak na. No? So, kailangan bumalik siya sa school. Kailangan talaga niya ng social protection. So, kailangan ang ating mga kabataan babae na nabuntis ay bumalik sa school, maging skilled. So, yun ang ginagawa ng Protect Teen. So, yun yung mga epekto. At hindi lamang yun, Kuya 30, Ate D. Yung problema pa natin, no? Yung isang nakita ng isang ekonomista na 33 billion loss ang nagkakaroon ng ating bansa dahil sa teenage pregnancy. Ayon kay Dr. Alejandro Kelly. So hindi lamang siya individual, of course yung services din sa community, no? Because kapag ka nabuntis ang isang bata, hindi naman niya nakakapagpa-check up ng required ng Department of Health na 4. Yes. No? Siyempre, usually, hindi nila alam na buntis na pala. No? So, nami-miss na yung first trimester na check-up. So, isa pa yun, no, sa community at the same time sa country. So, napakalaking effect talaga kapag may nabuntis at nanganak na isang batang babae. At idagdag pa natin na usually mga nakakabuntis sa ating mga kababayan are men much older than them. Hindi dito sa 2024, pero sa mga nakaraang mga datos na inirelease ng Philippine Statistics Authority, nakita na yung mga nakakabuntis ay really men na aside from much older, meron doon sa single year age breakdown na may senior citizen pa na nakabuntis sa below 19-year-old. So imagine natin yung gender issue na maaari din meron yung relasyong yun. Diba? May inequality na sa age pala. So, ito yung mga kinakaharap talaga kapag ka nabuntis at nanganak ang isang bata. Oo, tama po yun, Ate May din, no? Maidagdag ko lang din kasi 'di ba ang mga teenage, 'di ba, Ate D, Ate May, dumadaan kasi kayo sa stage of changes sa body ninyo in terms of hormones, tapos idagdag pa natin na magbe-bear ka ng child. Doble-dobleng pasakit 'yon sa isang babae, lalo na bata, no? And very alarming yung contributing factor yung higher age ng men as the one who contributes to the bearing of the child, no? So
Very Actually, may term na sensitive tawag siya. na dyan grooming ng tawag dyan, no? So, Ayun. nag-groom na yung mga kabataang babae into, pagiging mature na sana na-explore pa nila yung pagiging Yes. innocent nila at that age. At nakakabahala rin po na na kailangan nilang tumigil sa pag-aaral. Ibig sabihin nun, titigil din yung kanilang pangarap kasi kailangan nilang Yes. kailangan nilang mag-alaga ng kanilang anak sa ganong age pa lamang. So talaga nakakabahala at Totoo. nakakalungkot na isipin na ganun. Nakakalungkot talaga siya. So, yun lang din naman sa aming sa aming huling tanong, no, Ate Mai. Ano po kaya ang pinaka-konkretong hakbang na dapat gawin ng mga magulang, paaralan at pamahalaan upang mas maprotektahan natin yung mga kabataan, no? And ano po kaya yung mensahe ninyo para sa mga kabataang nakikinig ngayon? yes, sa ating mga kabataan natin na sumusubaybay sa ating Makabata Teleradyo, Ate Mai. Ayun, maraming salamat, kuya at ate. No, uunahin ko yung mga kabataang kinig at nanonood dito sa Makabata Teleradyo. Meron tayong campaign on Malaya Ako. So meron tayong website, malayaako.ph, that we just relaunched nung anniversary namin. So sa ating mga tagapakinig, kuya, ate, pa-help na rin ako na sa pag-promote nitong website na to, yung malayaako.ph, kung saan maaari kumuha ng impormasyon ng ating mga kabataan tungkol sa kanilang reproductive health o sa kanilang reproduktibong pangkalusugan. Pwede po kayong kumuha ng impormasyon doon. At sa ating mga magulang, kami sa CPD, talagang yun pa din talaga yung core message that parents, kayo pala talaga pa rin ang dapat unang nag-educate about sex and sexuality sa inyong mga anak. Kung hindi po tayo handa, dahil nga more than 10% lamang ng mga Filipino parents ang nakikipag-discuss tungkol sa sex and sexuality, maaari po tayo mag-spot ng teachable moments, maaari po tayo mag-visit ng mga sites na pwede nating maging teachable moment ipanood sa ating mga anak. Yung malayaako.ph, may mga videos po doon at saka may mga articles na pwede nyo pong i-check out to explain yung tungkol sa reproductive health ng inyong mga anak. Meron din po itong Facebook page, I Choose Malaya Ako Maging. Kasi doon sa longitudinal study, ate, tsaka kuya, no, na find out ng United Nations Population Fund na sinundan kasi nila yung mga batang edad 10, Pilipinong bata, edad 10 hanggang lumalaki sila, that young people are not dreaming dreams anymore. That's why core message is, I choose Malaya Akong Maging. Kaya may Facebook page tayo that you can check out information from, and yung mga parents, spot teachable moments. And kasama namin kayo dito, Kuya Thirdy and Ate, no, sa Executive Order 141 Interagency Technical Working Group, kung saan nire-recognize natin ang adolescent pregnancy prevention ay talagang kailangan may 5 areas or comprehensive paano i-discuss. Kailangan ng reproductive health education, kailangan ng mga adolescent-friendly health services, kailangan ng protection against abuse, kailangan ng social protection for adolescent mothers and their children, and kailangan talaga ng youth participation because na-find out natin na engaging in activities for the youth and by the youth, isa yun sa mga nagiging deterrent or isa sa mga factors para hindi maagang makipag-sex at pwedeng mag-lead sa maagang pagbuntis, panganganak, at pwedeng mag-lead sa sexually transmitted infections. Yes. So, ganun ka-komprehensibo at patuloy ang ating panawagan para sa passage or pagpasa ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill na nasa House of Representatives at saka sa Senate, may mga versions na ito. So yun pa rin yung panawagan natin ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill para sa isang masayang pamilya. So maraming salamat, Kuya Thirdy and Ate, dito sa espasyo na lagi niyong binibigay para sa amin sa CPD. Yes, at maraming salamat din po Ate Mai sa laging pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Very important po talaga na although naiintindihan namin ang datos ay napaka technical at
mahirap siyang unawain at first, pero true po sa inyo sa Commission on Population and Development at sa amin po sa Council for the Welfare of Children, ginibigyan natin ng pagkakataon ng ating ahensya na may discuss natin ito sa ating mga tagapakinig, sa ating mamamayan, na ang mga datos na ito ay napakahalaga sa inyo dahil bawat isa sa atin ay responsable sa bawat isa. At kung ano po ang gagawin ng isang tao ay makakaapekto to sa isa pang tao. Lalo na sa ating mga kabataan. At ngayon, no, Kuya Thirdy and Ate May, let's support yung malayaako.ph. Yes. So, sigurado po kami, Ate May, na maraming natutunan ng ating mga manonood at tagapakinig ngayon. Kaya mga ka-MTR, i-check po natin ang malayaako.ph and let's continue to spread awareness para wala ng mga bata na makakaranas ng adolescent or child pregnancy. Salamat po ulit, Ate May. Maraming salamat po ulit, Ate May. And happy anniversary po sa inyo. Happy 57th anniversary po. anniversary, no? Napakatagal na. Matatag na komisyon. Yes. Okay. Maraming salamat po, Ate May, at sa mga susunod pa pong episode sa ating Makabata Teleradyo. Salamat po. Salamat po. At yun na nga, no, Ate D, tuloy-tuloy ang ating kumustahan at usapan para sa bata. Sa aming pagbabalik, mga ka-MTR, no, mapag-uusapan natin ang mga tunay na kwento mula sa Makabata Files. Manatili po kayong nakatutok, magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the Flora clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Are we in the know? Ano ba ang CPD? Ito ang ahensya ng government na nag-a-advocate for policies and programs para sa pagbabago ng population at ang impact nito sa ating socio-economic conditions. Ito ang pangunahing government agency coordinating population programs and policies. February 19, 1969 nang maitatag ang komisyon para sa population programs na may relationship sa economic at social development ng ating bansa. Ang Republic Act 6365 o ang Population Act of the Philippines ng 1971 ang nag-create sa Commission on Population. Ito ay tinatag para ma-increase ang share ng each Filipino in the fruits of economic progress. Noong December 8, 1972, sa bisa ng Presidential Decree No. 79, pinatibay ang pagtatag sa ating ahensya para epektibong maitupad ang programang pang-population and development. Ang pagbabago sa pinaikling pangalan ng CPD o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay nakatuon sa Human Capital Development at Quality of Life. Ito ay akma sa ating pangunahing tungkulin para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Alam niyo ba na 20% ng ating population ay mga kabataan?
Dahil dito, mahalagang bigyang pansin ang kanilang kalagayan at kalusugan upang matiyak ang kanilang kinabukasan. Kapag nabigyan sila ng quality education, good health at opportunities para malinang ang kanilang kakayahan, mas malaki ang kanilang magiging ambag sa paghubog ng isang mas productive at maunlad na future. May mga challenges na kinakaharap ang ating mga kabataan sa ngayon. Kabilang dito ang maagang pagbubuntis. Alarming dito ang mga cases ng young girls aged 10 to 14 na nanganganak. Mula 2019, more than 2,400 ang naipanganak at ng 2023, more than 3,300 ang naipanganak ng mga kababayan nating babae edad 10 to 14. Mayroon namang more than 8,400 na kabataang ama mula sa edad 10 to 17 ang naitala. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority, Civil Registration and Vital Statistics. Kung magpapatuloy ang ganitong situation, maraming kabataan ang maaapektuhan ng kanilang education at panganib sa kanilang kalusugan at buhay ng mga batang ina, pati na rin ang kanilang mga anak. Ayon sa isang pag-aaral, tinatayang 3 bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya dahil sa mga negatibong epekto ng maagang pagbubuntis. Bilang tugon, naipalabas ang Executive Order 141 Series of 2021 na nagtatakda sa adolescent pregnancy sa mga kabataang edad 10 to 19 bilang isang urgent national priority. Sa bisa nito, inatasa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at whole-of-government approach upang epektibong ma-resolve ang mga issues tungkol dito. Sa pangunguna ng Commission on Population and Development o CPD at ilang mga ahensya ng gobyerno, ang Interagency Technical Working Group, nabuo ang Comprehensive Action Plan towards the Prevention of Adolescent Pregnancy in the Philippines. Ang planong ito ay nagsisilbing gabay para sa lahat ng sektor upang epektibong matugunan at maiwasan ang maagang pagbubuntis sa bansa. Para sa ating mga kabataan, meron naman tayong campaign, ang I Choose or Malaya Akong Maging. Be the best that you can be. You can visit our pages, malayaako.ph, sa website at sa Facebook, I Choose #MalayaAkongMaging. Tandaan, ang kinabukasan ng ating mga kabataan at ng buong bansa ay nakasalalay sa mga hakbang na gagawin natin sa ngayon. Para sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Hindi lahat ng krimen ay nahahanap sa search bar. Ang iba, nakatago sa likod ng mga encrypted na link. Sa isang tahimik na komunidad sa Mindanao, may mga batang hindi batid na ang kanilang kamusmusan ay itinitinda na sa buong mundo. Ngunit ang mas masakit na katotohanan, paano ito nagawang itago? Bago natin banggitin ang pangalan ng gumawa nito, kailangan muna nating pag-usapan ang mga bata. Dahil ang nangyari sa kanila ay hindi simpleng krimen. Ito ay sistematikong pagpapahirap. Ang mga biktima ay mga batang Pilipinang wala pang 10 taong gulang. Karamihan ay mula sa mahihirap na komunidad sa Mindanao. Nilapitan sila sa pamamagitan ng pangako ng pera, tahanan at proteksyon. Ngunit nauwi rin sa pananakot at manipulasyon. Nakuha ang kontrol, inalis ang kalayaan. May mga batang kinulong, may mga batang pinagkaitan ng pagkain, may mga batang tinakot para manahimik.
Ang pang-aabuso ay hindi isang beses lang. Ito ay paulit-ulit, pinaplano, inaayos, may setup, may camera, may ilaw. Ang mas nakakatindig balahibo, ang pagdurusa nila ay sinadyang i-record, hindi lang para itago, kundi para ibenta. Ang mga ginawa sa kanila ay hindi lamang pisikal na pang-abuso. Ito ay may elemento ng sadistikong kontrol, kung saan ang sakit at takot ng bata ang mismong ginagawang produkto. Ang mga digital files ay in-upload sa underground networks at ibinenta sa international buyers. Ang nagbabayad mula sa iba't ibang bansa para panuurin ito ay tila natutuwa na may batang Pilipino na dumaraan sa matinding trauma. Isang organisadong operasyon na kumita mula sa pagdurusa ng mga bata. At ang mas mabigat pa, kapag ang isang ganitong file ay kumalat online, hindi na ito madaling mabura. Ang pang-aabuso ay maaring maulit sa bawat panonood. Ang trauma ay hindi nagtatapos sa mismong insidente. Ito ay maaring tumagal habang buhay. Ang lalaking nasa likod nito ay si Peter Scully. Ngunit bago siya naging pangalan sa balita, may mga batang Pilipino munang ginawang produkto ng karahasan. At dito nagsisimula ang mas malalim na tanong. Paano siya nakapagtago? At paano siya nahuli? Si Peter Scully ay isang Australian national na lumipat sa Pilipinas noong early 2010s. Nagpakilala siya bilang isang simpleng negosyanteng umuupa ng bahay sa Mindanao. Tahimik, hindi kahina-hinala sa unang tingin. Pero sa likod ng mga pinto, may binubuo palang operasyon. Hindi ito spontaneous crime. Ito ay planado. May recruitment, may pagmamanipula. Ang target, mga batang nasa vulnerableng sitwasyon. Ito ay pinapakalat sa dark web, sa mga encrypted network na may limitadong access. Hindi ito basta-bastang naaabot ng lahat. Kailangan ng espesyal na software. Kailangan ng invitation, kailangan ng bayad. May international buyers, may structured pricing. Ayon sa international investigations, ang ilan sa mga files ay ibinenta sa halagang libo-libong dolyar. Ibig sabihin, may global demand. At habang may demand, may supply. At ang supply, mga batang Pilipino. Hindi ito nanatiling lihim. International Child Protection Agencies ang unang nakapansin. Nakipag-coordinate ang Australian Federal Police sa Philippine authorities. At noong 2015, nagsagawa ng operasyon ang Philippine National Police sa Mindanao. Doon naaresto si Peter Scully kasama ang ilang kasabwat. Sa raid, na-recover ang digital evidence, hard drives, storage devices, at iba pang material. Ilan sa mga batang biktima ay nailigtas. At nagsimula ang mas mahirap na bahagi, ang paghahanap ng hustisya. Noong 2018, hinatulan ng korte sa Pilipinas si Peter Scully. Siya ay napatunayang guilty sa multiple counts ng qualified trafficking in persons at child abuse. Sinubukan nilang baliktarin ang desisyon ng Court of Appeals at Korte Suprema, ngunit nanindigan ang hustisya. Inilabas ng Supreme Court ang final ruling. Guilty beyond reasonable doubt. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol, 5 milyong piso ang multa. Ang ilan sa kanyang mga kasabwat ay nahatulan din. Ang kaso ay naging isa sa pinaka-high-profile child exploitation cases sa bansa. At nagbigay ito ng global attention sa online sexual abuse or exploitation of children sa Pilipinas. Sa kabila ng maraming hakbang at mga inisyatiba ng pamahalaan, nananatiling laganap ang online sexual abuse or exploitation sa mga bata sa Pilipinas. Dahil sa kahirapan, madaling access sa internet,
English proficiency, at ang kakulangan sa kaalaman ng ilang komunidad. Minsan, mismong kakilala o kumag-anak na pinagkakatiwalaan ang nagiging mitsa ng kanilang kapahamakan. Ang karumal-dumal na kasong ito ni Peter Scully ay gumulantang hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ngunit hindi lahat ng ganitong kwento ay may nakakakita at nakakarinig. Hindi lahat ng ganitong kwento ay nabibigyang hustisya. Pero ang sistema ng pagsasamantala ay iisa. Walang awa at patuloy na naghahanap ng biktima. At habang may bumibili online, may batang nagiging biktima offline. Kapag ang isang bata ay naligtas mula sa online exploitation, hindi dito nagtatapos ang responsibilidad. Ang bata ay maaaring makaranas ng matinding psychological trauma, problema sa pagtitiwala, at pangmatagalang epekto sa kanyang kalusugan at pag-unlad. Bukod dito, ang mga digital materials na naglalaman ng pang-aabuso ay nananatiling umiikot sa internet na maaaring magdulot ng patuloy na panganib. Ang tanong na nananatili, paano natin masisiguro ang proteksyon ng mga bata sa isang mundo kung saan mabilis ang internet, ngunit may limitadong abilidad ang batas na agad na humabol sa mga mapanlinlang na network? Ito ang hamon sa gobyerno, sa mga institusyon, sa komunidad, at sa bawat mamamayan. Ang pagtitiyak na ang kaligtasan, dignidad, at karapatan ng bata ay palaging una. Ang kasong ito ay hindi lamang kwento ng krimen. Ito ay paalala sa lahat na ang proteksyon ng bata ay obligasyon ng pamilya, komunidad at ng pamahalaan. May mga tagumpay nang naaabot, may mga batas nang naipatutupad, at may mga buhay nang nailigtas. Malayo na tayo pero malayo pa. Sapagkat sa bawat segundong lumilipas, may panibagong panganib na nagbabantang sumira sa kinabukasan ng kabataan. Hindi sapat na ang bata ay mailigtas mula sa pisikal na panganib. Kailangan din pangalagaan ang kanilang karapatan, dignidad at kalusugan sa emosyonal at psikolohikal na aspeto. Ang trauma na natamo sa pang-aabuso ay maaaring tumagal habang buhay. At ang bawat digital na file na naglalaman ng pang-aabuso ay patuloy na nagbubukas ng sugat sa biktima. Bilang isang bansa, may tungkulin tayo na palakasin ang monitoring at protection online upang mapigilan ang pagkalat ng child sexual abuse or exploitation materials, magbigay ng agarang suporta sa mga biktima katulad ng counseling, reintegration programs at proteksyon mula sa muling pang-aabuso. Turuan ang publiko na maging mapagmatsyag at maging responsable sa paggamit ng internet. Ang bawat click ay may epekto sa buhay ng bata. Panagutin ang lumalabag sa batas, alinsunod sa Republic Act 7610, RA 9442 at RA 10175 upang ipadama sa lahat na ang kaligtasan ng bawat bata ang una nating prioridad. Ang mga bata ay hindi produkto. Hindi sila content. Hindi sila instrumento para sa libangan ng iba. Ang bawat bata ay may karapatan sa buhay, kalayaan at dignidad. Sa pagtutulungan ng bawat gobyerno, paaralan, komunidad at pamilya, maaari nating mabuo ang isang ligtas na kapaligiran para sa mga bata. Ang tiwala, kabutihang loob at proteksyon ay hindi dapat ideposito lamang sa panlabas na mundo. Dapat ito maging pundasyon ng bawat tahanan at komunidad. Ang Makabata Helpline 1383 ay patuloy na nagbibigay ng 24/7 na tulong. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Mag-message sa Makabata Helpline Facebook at Instagram, i-click ang Makabata logo sa website ng CWC, at para sa mga taga-NCR, maaaring mag-report sa eGov Super App ng DICT, piliin ang child abuse. Maging mapagmatsyag, huwag matakot magsumbong. Ang bawat bata ay mahalaga. Ang bawat karapatan nila ay dapat igalang at ipagtanggol.
Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata, para sa bata. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or Mano po ninong, mano po ninong. it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Mga Bata Teleradyo. Ate Dino, natapos na natin ang ating episode ngayon. No, napaka-komprehensibo ng ating talakayan kanina, no, Ate D. Sa akin naman, ang key takeaway ko dito, yung kahalagahan na mapag-usapan natin yung adolescent pregnancy at ano ba talaga yung epekto nito sa ating komunidad, sa ating kapaligiran, sa ating ekonomiya, at lalo na sa ating mga kabataan. Napaka-importante din kasi talaga na mapag-usapan ito para mabigyan natin ng gabay yung ating mga magulang sa tamang impormasyon na ibinibigay natin sa ating mga bata at maproteksyonan din naman natin ang ating mga bata towards dito sa ating adolescent pregnancy, Ate And D. in addition lang din with what you've said, Kuya Terdino, sobrang halaga din yung role na binibigay ng communities. Yes. No? School Totoo. and other institutions para magbigay alam o magbigay ng impormasyon tungkol sa mga bagay na para sa ating mga bata, protection para sa ating bata. Sabi nga sa isang slogan, no, silence protect no one, protects no one. So totoo. kailangan natin talagang pangalagaan, kailangan natin magkaroon ng malawak na awareness Totoo. about this different topics that we have discussed a while ago. Totoo yun. At dahil nga, isa lang ang aming sasabihin, mga ka-MTR, no, na ang tamang kaalaman po ay proteksyon. At dahil dyan, bago po kami magtapos, nais po muna namin batiin ang mga sumusunod, no? Ang aming Executive Director na si Yusek Angelo M. Tapales, ang aming Deputy Executive Director na si Ms. Che Quaresma, at ganoon din ang aming mga kaopisina dito sa Council for the Welfare of Children, ang Management and Information Systems Unit, ang ating Administrative and Finance Division, ang ating Policy, Planning and Research Division, ang ating sa amin din sa Monitoring and Evaluation Division ng aming mga besties. Then maraming salamat po sa pag-imbita ang aming Public Affairs and Information Office na pinangungunahan po ng kanilang unit head na si Miss Camille Jacinto Lizardo. So, yung nagkamali patapos na lang talaga, no? Nakakatuwa lang talaga itong episode natin na to, Ate Dino. Ate Dino, meron ka pa bang gustong batiin bago tayo magtapos, no? Binabati ko rin po aking family there in Batangas. Binabati ko rin po pala ng isang congratulations ang aking love of my life for graduating top 1 sa kanyang schooling. Ay, congratulations naman. Congrats, you deserve all the things. Yes, Talaga. at nakakatuwa na
yung mga gatong achievements din natin talaga. Congratulations po at binabati ko rin naman ng aking pamilya sa Manila, of course, kahit napakalapit lang naman sa Quezon City, no? At binabati ko rin yung ating mga ka-MTR na nasa jeep, nasa taxi, o sa kanilang mga bahay-bahay at sa mga nag-oopisina pa ng isang magandang hapon at isang ligtas na gabi sa ating lahat. Sana no? po ay patuloy nyo pong suportahan ang ating programa, ang Makabata Teleradyo. Lagi manood po kayo sa Facebook at ipamalita po ang aming programa dahil ito po ay talagang makakatulong sa ating mga kabataan na mabigyan ng kaalaman sa iba't ibang issues. Totoo. At nais din po namin pasalamatan ng lahat na bumubuo ng Makabata Teleradyo, ang ating mga kasama sa Radyo Magazine, ang aming team sa Tech Booth, ang ating mga divisions na nabanggit ko kanina at syempre mga regional counterparts natin, no, at ang aming mga partners. Thank you po sa inyong patuloy na suporta sa amin. At panghuli po sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo. Totoo. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo dito lamang sa Radyo Magazine 1278 kHz kung saan hatid namin ang mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Sa ngalan ng aming Executive Director na si Edie Angelo M. Tapales na si Kuya Jello, muli ako po si Kuya Terdy. At ako naman po si Ate D. Basta bata, kami ang bahala.
Hello, 1383 Makabata Helpline. How can I help you? 133, we're always online. 133 Makabata Helpline. 1383, just call anytime. We're here to help, protect, and empower every Filipino child. Kung may pang-aabuso, may tutulong sa'yo. I-dial lang ang 13